Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Amen. Lahat po ba ay pinagpala? Amen. At minsan nyo pong tignan yung katabi nyo. Amen. Meron mo diyang bagong muka? Bagong muka? Meron mga kapatid. At patuloy tayong pinagpala ng Panginoon sa gabing to. Amen. Kamusta po ang bakasyon mga kapatid? Amen. Alam niyo po, ito po ang pinakamagandang paglaanan ng bakasyon natin sa piling ng Diyos. Amen. Tayo pong lahat ay minsan pang tumayo. Basahin po natin ang ating salita na ibibigay sa atin ng Panginoon sa bawat isa. Basahin po natin ang ating teksto sa Psalms 127 verse 1. Amen? Sabi-sabi po natin basahin mga kapatid. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang banal na salita. Tayo pong lahat ay patuloy na dumalangin sa Panginoon. Hallelujah! Panginoon, maraming salamat po muli o Diyos sa gabing to, Panginoon. Ikaw po ang mapupurihan. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na masamba ng iyong mga anak, O God. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na pag-alayan, Panginoon, ng aming buhay, O God. Lord, sa gabing to, Panginoon, kami po ay tumatawag sa iyong pangalan, Panginoon, O God. Sapagkat sinabi mo yung salita, Panginoon, lahat na tumatawag at umaasa sa iyo, Panginoon, ay maliligtas, O God. Panginoon, sa gabing to, Panginoon, kami po ay nagpapangumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Lord, ano man yung pagkukulang namin, kami man ay may karumihan sa aming mga puso't buhay, Panginoon, O God. Lord, inilalapit po namin ang aming buhay sa iyong harapan, Panginoon. Humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran, Panginoon, sa anumang bahid ng kasalanan sa aming mga buhay. Sa puso, Panginoon, Lord, buksan niyo po ang aming buhay, O God. Nang sa gayong, Panginoon, dulutan niyo kami, Panginoon, ng dalisay na puso, Panginoon. Upang matanggap namin, O God, ang kapahayagan ng iyong salita, Panginoon. Sapagkat sinabi mo yung salita, Panginoon, kung meron kaming kasalanang itinatago sa aming puso, sa aming buhay, O God, hindi mo kami diringgin, Panginoon, O God. Ngunit, Lord, sinabi mo yung salita, ng lahat ng napapakumaba sa iyo, Panginoon, ikay lumalapit, O God. Lord, we humble ourselves to you, O God. Kami po ay nagpapakumaba sa iyong harapan, Panginoon. Wala po kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka sa aming buhay, O God. Lord, maging sa buhay po ng iyong lingkod, O God. Dalangin po namin, Panginoon. Lukuban niyo po, Panginoon, ng aming buhay, O God. At ayaan niyo po, Panginoon, sa bawat salitang lalabas sa iyong lingkod, Panginoon, O God. Makita ang iyong kapangyarihan. Itago niyo po ako, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon. At ayaan niyo po, Panginoon, banal na Espiritu, O God, ang siyang kumilos sa buhay ng bawat sa amin, Panginoon, O God. Mangyari, Panginoon, ang banal mong layunin, O God, sa buhay ng bawat sa amin sa araw na to, Panginoon. At hindi kami lalabas sa lugar na to, Panginoon, na hindi namin, Panginoon, nalaman ang iyong kapahayagan, Panginoon, sa buhay namin, O God. Pagpalain, O Diyos, sa iyong salita sa pangalan ng Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Amen. Isa pong mahalagang bagay po, Panginoon, sa Panginoon, ngayong gabi ang pag-uusapan po natin, mga kapatid. Ang sabi po ng ating teksto, malibang itayo ng Panginoon ang bahay. Ibig po sabihin niya, mga kapatid, lahat po ng bagay ay naitayo dahil sa kalooban ng Panginoon. Amen? Wala pong bagay na nangyari nang hindi niloob ng Panginoon. Wala pong bagay na hindi natayo kung hindi ninais ng Panginoon. Kung hindi ninais ng Panginoon, mabuhay ang bawat isa, hindi po tayo narito, mga kapatid. Kung hindi ninais ng Panginoon, na isilang ka o isilang tayo, mga kapatid, hindi tayo mabubuo. Gayon din, sa buhay po natin, wala pong bagay na maitatayo na hindi tulong ng Panginoon. Kaya nga sabi rito, malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisagawa ang nagtatayo. Amen? Maaring sa buhay po natin, mga kapatid, marami tayong mga pangarap. Amen? Kaya nga tayo nandito sa Saudi. Amen? Maaaring sabi natin, may opportunity dito. Maaaring nasabi po natin, baka nandito ang pangarap natin. Pero mga kapatid, baka yung pangarap na yan ay iba ang plano ng Panginoon. Amen? Maaaring ang ating isipan, lalo na mga kapatid, nang ako'y dumating dito, wala na po akong ibang naisip, kundi reals. Amen? Pero binago ng Panginoon ang bagay na yon. Hindi pala puro trabaho lang. Amen? Hindi lang pala puro reals. Meron pala plano ng Diyos sa buhay ko at maging sa buhay po natin. Amen? Ang nais ng Panginoon, magtayo tayo ng buhay natin sa Kanya.
Amen, sa tulong niya. Amen? Hindi po natin kayang itaguyod ang ating mga plano sa buhay, ang ating mga nais sa buhay, mga dinidesire natin, pag hindi yan niloob ng Panginoon, kahit anong gawin mong effort. Amen? Sabi po ng John 15:5, without me, you can do nothing. Sabi po ng Panginoon. Kung wala ang Panginoon, wala po tayong magagawa. Amen? Kaya sabi niya, malibang ingatan ng Panginoon, ang bayan, walang kabulahang gumigising ang bantay. Maaaring sa buhay natin, nag-iisip tayo ng future natin. Amen? Maaaring future sa asawa, future sa may mga anak, future sa mga present family. Iniisip natin yung ikabubuti nila. Pero kung hindi yan pahihintulot ng Panginoon, mga kapatid, hindi mangyayari ang bagay na yan. Ngunit sa gabing to, nais ang Panginoon na malaman natin na ang lahat na nakakilala sa Panginoon, meron siyang plano. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may plano ang Diyos. Amen? Pag sinimulan ng Diyos sa buhay natin, tatapusin niya. Amen? Kapag nalaman natin, sabi po ng Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, but to give you hope in a future. Amen? Ayan po yung verse na naalala ko talaga na nagpasimula pa lang ako makakilala sa Panginoon. Akala ko noon, wala nang pag-asa. Pero, nang narinig ko ang salita ng Panginoon, sabi ko, Lord, simulan mo to sa buhay ko, naniniwala ako. Sabi po ng Philippians 1:6, na that He who began a good work in you will carry it into completion. Ibig sabihin po, sabi ko po kanina, kapag meron po tayong bagay na nalaman sa Panginoon, pinaalam sa atin ng Panginoon, at ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, tatapusin niya yan. Amen? Amen po ba? Amen. Nais po ng Panginoon sa buhay natin, tayo po ay maging mabuting builders. Amen? Sabihin po natin, builders. Ano po ba yung mga builders, mga kapatid? Nagtatayo. Amen? May ibig sabihin, pag builders ka, ano man yung bagay na kaya mong i-build. Meron kang ability. Meron kang skill. Amen? Lahat po tayo dito, may kanya-kanyang talento. Amen? Iba-iba po trabaho natin. May karpintero, may inhinyero, may tubero. Lahat po yan, hero po yan. Kasi puro hero yung likod eh. Lahat po tayo ay may talento, mga kapatid. Ibig sabihin po, tayo pong lahat ay builders. Pero ang nais ng Panginoon po sa buhay natin, tayo po ay maging mabuting tagapagtayo. Amen? Especially po yung mga tatay at mga head of the family. Amen? At mga tinatawag din mga breadwinner. Amen po ba? I believe nakikita ko po sa mga mata ng bawat sa yung mga breadwinner dito. Amen? Pero lahat po tayo naging breadwinner dahil sa Panginoon. Amen po ba? Sabi po ng Matthew 7:24-27, mga kapatid. Ito po yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Sabi po ng parable na to, sabi ng Panginoon, the wise and the foolish builders. Amen? Yan. Sabi ng Panginoon, therefore whosoever heareth this saying of mine and do it them. Tagalog na lang, kapatid. Parang ang daming. Baka mapilipit ulit yung daliri ko. Adila ko. Amen. Yan, basahin po natin, mga kapatid. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Amen? Kung gusto po natin ng isang maging matalinong tagapagtayo, mga kapatid, ang sabi po ng verse 24, dinggin natin at gawin ang salita ng Diyos. Amen? Sa luma nating pananampalataya, kung ikay hindi pa nakakilala sa Panginoon, hearsay. Amen? Madali tayong maniwala kapag nasabi. Pero hindi lahat ng narinig natin ay totoo. Amen? Niligaw tayo. Naligaw tayo. Nagpaligaw din tayo. Tinanggap natin yung bagay na kung saan ay akala natin tama. Sabi po ng salita ng Panginoon, maraming dumadaan sa maluwag, kukunti lang yung sa makipot. Amen po ba? Kaya kung titignan po natin sa panahon ngayon, mga kapatid, pagdaan ng kamunduhan, napakaraming paraan. Pero pagdating sa tungkol sa Panginoon, ang daming dahilan, mga kapatid. Totoo po yan. Amen? Kaya nais ng Panginoon sa atin, tayo maging mabuting tagapagtayo. Sa pamamagitan, meron tayong alam ng salita ng Diyos. Amen? Sabihin nyo nga po, salita ng Diyos.
Mahalaga po ba ang salita ng Diyos? Sabi po ng Matthew 4:4, ano po yung sinasabi doon? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Amen? Ano ang ginamit ng Panginoon upang gapiin ang kasalanan? Gapiin si Satanas? Salita rin. Amen? Kung wala magpupuri sa Diyos, ano magpupuri? Bato. Hindi ahayaan ng Diyos na walang magpupuri sa Kanya. Pero mga kapatid, hindi po tayo mga bato dito. Amen? Tayo po ay mga puso. Wala po dito pusong bato, ha? Amen? Alalo ko yung kantangin eh. Pero lahat po tayo may pusong nagmamahal sa Panginoon. Amen po ba? Sabi po doon, yung Matthew 7, yung wise builder. Amen. Ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan, at bumaha, at umihip ang mga hangin, at tinampas ang mga bahay na iyon, at hindi nabagsak, sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Amen? Napakahalaga po sa buhay natin na meron tinatawag na yung pundasyon. Sabihin nyo nga po, foundation. Amen? I believe may mga civil engineer dito o related sa building construction. Amen? Saan po tayo magtatayo ng bato? O sa mga tatay na lang. Siyempre, yung mga tatay. Lalo sa mga nagtatayo ng bahay. Amen? Naranasan po ba ng iba dito yan? Kasi kami, mga kapatid, ang background namin ay bahay kubo lang kami. Amen? Naalala namin, naglagay kami ng pundasyon na bato, tapos tinayo doon yung apat na poste ng bahay. Amen? Naniniwala kami na kapag bato ang pinagtayuan ng poste ng bahay o haligi ng bahay, tapos pag bumaha, hindi ka agad mabubulok. Amen? Kasi yung bahay namin ay nipa lang naman po. Hindi pa siya totally sementado. Pero tumagal po yung bahay. Amen? Hindi ka agad nabulok yung haligi. Ayun po mga kapatid, dahil sa Panginoon sa buhay natin na meron tayong pundasyon. At ang pundasyong binabanggit nito mga kapatid, ay ang salita pa rin ng Diyos sa buhay natin. Kung bakit po maraming taong naliligaw dahil kakulangan sa kaalaman ng salita ng Diyos. Amen? Sabi ng Hosea 4:6, my people perish because lack of knowledge. Amen? Ang tao ay napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Totoo po ba yun? Amen? Ngunit hindi sapat ang kaalaman ng mundong to, mga kapatid. Hindi ibig sabihin dahil may pinag-aralan ka, dahil maganda ng kalagayan mo sa buhay, sapat na yon para masabi mong hindi ka mapapahamak. Amen? Marami pong mayaman, mga kapatid, nagpapakamatay. Maraming may pinag-aralan din, nagpapakamatay. Maraming may hirap din, nagpapakamatay. Wala pong pinipili ang nalilinlang. Ano man ang kalagayan mo sa buhay, kapag kulang ka sa kaalaman, mapapahamak ka, mga kapatid. Totoo po ba yun? Amen? Pero kung meron kang salita ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, sabi ng Panginoon sa Psalms, ito ang magiging gabay natin. Amen? Ano po ba yun, Pas? Thy word is a lamp unto my feet. Psalms 100. Psalms 119, 105. Ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ang salita mo ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Amen? Marami pong tao na lumakad sa landas ng buhay. Pero ibang landas ang napuntahan. Pero kung tutuusin, nagplano sila na maganda sa buhay nila. Totoo po ba yun? Kaya nga meron kayo napapanood na pelikula, kahit sa totoong buhay, nagtatanong sila, bakit nangyari to sa akin? Sinisisi nila ang Diyos. Amen po ba? At minsan na rin po nangyari sa buhay ko yan. Nagtanong din ako sa Diyos. Amen? At nang mapag-alaman ko ang kanyang salita, at natutuwa po ako, Jeremiah 29:11, nagkaroon po ako ng pag-asa. Amen? Nang marinig ko talaga yon, Lord, akala ko, maghihirap na lang kami. Galing na kami sa hirap eh. Amen? Naranasan ko po mga kapatid sa murang edad ay nagtatrabaho na ako. Matulungan ko lang mga magulang ko. Amen? Naranasan ko rin ng kung hindi tutubo ang damo, wala kaming kakainin. Sapagkat hardinera po ang tatay ko. Pero sabi ko no, Lord, ba't mo ko pinapadaan sa ganitong bagay? Pero nakita ko yung plano ng Diyos. Ang ganda ng pangako niya na mabasa ko niya ng salita. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you
Plans to prosper you. Sabihin niyo, pagpapala, and not to harm you. Hindi tayo ipapahamak ng Panginoon. Amen? Wala po naglingkod sa Diyos na napahamak sa dulo. Amen po ba? Hanggang tumatayo siya sa pananampalataya niya at may pag-asa at may hinaharap. Amen po ba? Kaya nais ng Panginoon sa buhay po natin, sabi po dun sa wise and foolish builders, kailangan natin ng salita ng Diyos. Amen po ba? Sabi po sa sumunod na verse, sa 26, ang bawat dumirinig, 28 na kapatid. Yun. 24 to 27. 24 to 27. Ayan. Amen. 26. Ang bawat dumirinig ng aking salitang ito ay hindi ginaganap, ay magtutulad naman sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. At lumagpak ang ulan, at bumaha, at umihip ang mga hangin, at tinampas ang bahay na yaon, at nabagsak, at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Saan daw po matutulad ang mga taong nagtatayo ng isang bahay ng pundasyon ay buhangin? Ito po ay sa mga taong sarado ang puso at buhay sa salita ng Diyos. Matutulad po sila sa isang bahay na dinaanan ng bagyo. Which is ito po yung mga pagsubok, mga problema, mga bagay na nangyayari dahil sa kakulangan ng salita ng Diyos. Lumagpak. Amen? At katotohanan mga kapatid, kung titignan niyo po ang mga tao sa buhay, sa labas, na walang pagkakilala sa Diyos. Sabi po ng John 10:10, naparito ang Panginoon upang tayo magkaroon ng ganap na buhay kaya-aya. Pero ang kaaway, 3 lang po ang babagay na gagawin niya. Ano po? Number 1, to steal. Nakawin. Amen? Sabi niya, the thief, ito po yung thief, ito po yung magnanakaw, ito po si Satanas. Amen? The thief cometh not but for to steal. Para magnakaw. Ano po yung unang-unang ninanakaw? O hindi naman unang-unang, kundi ano yung mga bagay na ninanakaw sa atin ng kaaway? Una yung kagalakan natin. Amen? Tinatanggal niya yung kagalakan sa buhay natin. Ipinapagpalit niya yung mga material. Na kung saan pag nawala ang mga material na bagay na to, nawawala po yung kagalakan natin. Amen? Marami siyang bagay na ninanakaw sa atin. Yung mga opportunity na makasama ang pamilya, na makasama ang mahal sa buhay. At higit sa lahat, yung opportunity na mapaglingkuran mo siya. Nanakawin niya sa iyo yan. Amen? At higit sa lahat, nanakawin niya ang pagkakataon na makakilala ka sa Diyos. Sapagkat ang taong hindi makakakilala sa Diyos, mga kapatid, may kaparusahang nag-aantay. Amen? Sabi po ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ito po ay matagal na nating naririnig. For those who ever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Sa lahat po ng mananampalataya o magniniwala sa Panginoong Hesus ay maliligtas. Pero, sa mga hindi mananampalataya at hindi mananampalataya sa Panginoon, ay may kapahamakan. Amen? Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid, bumaba siya. Amen? Kaya niya ibinigay ang kanyang buktong na anak. Kapalit ng kanyang buhay, ang kanyang kamatayan, ay ang pagkabuhay ng bawat isa. Kaya sabihin mo sa katabi mo, si Kristo ay namatay para sa iyo. Amen? Kaya nais ng Panginoon, tayo'y hanapin ang kanyang salita. Amen? Kaya sabi nga po ng Romans 10:17, for faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Kung walang salita ng Diyos, wala pong magkakaroon ng pananampalataya. Hindi po tayo magkakaroon ng pananampalataya. Ngunit dahil narinig natin ang salita ng Panginoon, mga kapatid, naniwala tayo. Nagkaroon po tayo ng pananampalataya.
Lahat ng bagay na ginawa ng Panginoong Kristo nang siya bumaba sa lupa. At the age of 30, siya nagpabautismo at siya nilikuban ng Espiritu ng Panginoon. Bumukas ang langit, nangusap ang Ama, sinabi sa Panginoong Jesus, ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. At bumaba ang Espiritu. Pagkatapos yan, mga kapatid, siya ay humayo at naglingkod. Amen? Pinaglingkuran niya ang bawat isa. Hindi po siya bumaba rito para paglingkuran. Bagkus, bumaba siya para paglingkuran po tayo. Amen? At ang bagay na ginawa niya sa buhay natin ay nagpahayag siya ng kanyang salita. Amen? At ang lahat na makarinig niyang kasalita ay nagkakaroon ng pananampalataya. Nandiyan na maraming may sakit. Nandiyan na may mga pangangailangan. Tinutugon ng Panginoon. Amen po? Kaya nasa po ng Panginoon sa buhay po natin, mga kapatid, ay magkaroon po tayo ng salita ng Diyos sa buhay natin. Sino po rito sa atin yung may mga may Bible? Amen? Gusto ko makita. Bible. Amen. Pero mga kapatid, very high-tech na po ngayon. Ang Bible po natin, pwede na sa cellphone. Amen? Lahat na ng version, nandun na. At meron pa pagkakataon, Facebook. Amen? Ang JGCC Church po ay meron po tayong web page, Facebook page, no? Kung saan tatatadin po kayo ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen. At isa pong bagay na kalaban ng Diyos sa pagtatayo po, kalaban ng Panginoon sa mga builders, ay yung nangyari po sa Genesis chapter 11, verse 1 to 8. Amen? Yung Tower of Babel. Sino po nakakalala ng story yun? Amen? Tower of Babel? Kung saan, ang unang panahon, di isa pa lamang ang lingwahe. Mga kapatid, isa pa lang ang lingwahe noon. Dahil isang lingwahe pa lamang na maunang tao noon na nilikha ng Panginoon, sila'y nagkaisa. Ano po yung pinagkaisa nila? Abutin ng Diyos at pantayan ng Diyos. Tulad ni Satanas. Pero ang ginawa ng Diyos, binagsak siya. Amen? Binagsak po siya. At ang ginawa ng Diyos, lahat po ng lingwahe natin ay pinag-iba-iba. Amen? Nang sa gayon, hindi sila magkaisa at bumagsak ang bagay na tinayo nila. Isa pong aral ng Panginoon sa buhay po natin. Sa Diyos po tayo magtiwala sa Panginoon. Sa Diyos po tayo magtiwala sa mga bagay na nais po nating itayo sa buhay natin. Amen? Sabi nga, I believe Proverbs 16:19 or Proverbs 16:9, a man's heart plans his way, but the Lord directs his step. Maaaring ninanasan ng puso mo yung plano mo. Pero tandaan po natin, mga kapatid, ang Diyos pa rin na magpapatupad ano man yan ninanas mo sa puso. Amen? Pero ang sabi po ng Psalms 37:5, 37:4, delight yourself in the Lord and He will give the desire of your heart. Amen? Kung may mga plano po tayo sa buhay natin, pero kalooban to ng Diyos at nagbibigay ito ng kagalakan sa Panginoon, ibibigay ng Diyos yung bagay na hinihiling mo. Amen? Meron po ba tayong hinihiling sa Panginoon? Ito po ba yung magbibigay ng kagalakan sa Panginoon? 100% bibigay ng Panginoon yan. Lalo na kung ninanais mo maglingkod sa Panginoon, Lord, gusto kong gawin ang bagay ito para paglingkuran kita. Igaganap ng Panginoon yan. Ano man yung bagay na i-desire natin, kung ang malululuhati ang Diyos sa buhay natin, mangyari man o hindi, malululuhati ang Diyos at mangyayari pa rin yan sa dulo. Amen? Kung hindi man mangyari yan, may bagay na tinuturo ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Glory to God po. At nais ng Panginoon po sa buhay natin, isa pong bagay na gusto ko pong ibahagi sa bawat isa. Meron po akong 3 points na gusto lang pong ibahagi. Na kung meron po tayong dapat i-build sa buhay po natin, ay number 1 po, yung ating pong personal relationship sa Diyos. Kamusta po yung personal relationship po natin sa Diyos? Kamusta po? Amen? Kayo pa po ba ay nag-aalab? Amen? Tayo pa ba ay naglilingkod? Tayo pa ba ay nananabik? Tayo pa ba ay nananabik na magpuri? Sumamba? Makinig ng salita niya? Sabi po ng John 3:3, kagaya ng pinag-uusapan natin, ano ang born again? Ang born again Christian po, mga kapatid, hindi po ito relihiyon.
Kahit po sa personal kong buhay, hindi ko po ito tinuring reliyon. Ito lamang yung ginagamit ko para sa resume. Dahil ang born again Christian ay personal relationship sa Panginoon. Amen? Ang sabi doon, kailangan kang isilang sa tubig. Basahin pa natin, John 3:3. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Yung Tagalog. Sumagot si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang ipanganak ang tao na muli, ay hindi niya siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ano po yung bagay na tinutukoy dito, mga kapatid? Nagtanong dito ang isang sino po pa? Sino Nicodemus? Sabi niya, si Nicodemus isang Paris priest. Amen? Ano sabi niya? Nag-aral siya ng kasulatan. Pero tanong siya, paano ako makakapasok sa kaharian ng Diyos? Alam niya ang kasulatan, pero hindi niya alam kung paano papasok sa kaharian ng Diyos. Sa buhay po natin, mga kapatid, nang tayo nasa lumang pananampalataya pa, at tayo hindi pa nakakilala sa Diyos, tayo naman ay pananampalataya. Yun nga lang, at the end, hindi rin nila alam kung saan tayo pupunta. Totoo po ba? Amen? Kaya nga, pag tinanong, pupunta ka ba ng langit? Basta nasisimba ako. Paano pag namatay ka ngayon? Saan ka pupunta? Sisimba naman ako, basta ako, mabait ako. Basta ako, hindi ako nang aagrabyado. Pero hindi yun nasukatan, mga kapatid. Unless the man be born again, he cannot see the kingdom of God. Amen? Kapag isang tao hindi muling nabuhay ang espiritu at hindi naganap ang sinasabi ng bagong nilalang sa buhay ng isang tao sa pamamagitan ng relasyon sa Diyos, kailanman hindi mo makikita ang Diyos. Amen? Hanggang panlupa lamang po, mga kapatid. Panlupa lang, nalalaman mo pa lang, pero hindi mo makikita. Amen? Kaya nais ang Panginoon sa atin, magkaroon tayo ng kanyang relasyon sa Kanya. Sabi po ng John 1:12, ang lahat ng magsisimpalataya sa Panginoong Jesus ay bibigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Amen? Sino po dito ang nananampalataya sa Panginoong Jesus? Gusto ko po makita, mga kapatid. Alam niyo po ba kung bakit ko pinapataas ang kamay na yan? Saksi ang langit yan, mga kapatid. Kung nahihiya kang itaas ang kamay mo. Mga kapatid, baka pag umarap ka na sa judgment, ikaw ang magmupulit. Okay, ang pangalan ni kapatid na ganito, halimbawa, Kuya Cesar. Okay, buksan ang aklat ng buhay. Amen? Binuklat ang aklat ng buhay, nakatatlong balik na. Teka lang po, baka nagkamala kayo. Ulitin niyo ulit. Pang-apat na to, wala yung pangalan mo dito. Amen? Sapagkat sabi ng salita ng Panginoon, sino mang kahiya ang anak ng tao sa lupa, ay kakahiya rin ng Ama sa langit. Pag ikinahiya mo ang Panginoong Kristo sa buhay mo, pagdating mo doon, ikakahiya ka rin. Amen? Ang sabi sa iyo, sino ka? Amen? At ang di matagpuan ng pangalan sa aklat ng buhay, ito po hindi biro, mga kapatid. Minsan natataka nga ako, maraming tao ay talagang bingi ang puso. Amen? Ay tumanggap na salita ng Diyos. Kapag hindi mo na sure sa sarili mo, hindi ka talaga nanampalataya sa Panginoon at wala sa aklat ng buhay ang pangalan mo, dito ka lang sa lupa na buhay ng masagana. Pansamantala lang po ang buhay. Amen? Ang bilis nga po eh. Ako nga po, kumbaga sa buhay ko po, ako po ay nasa 12:00 ng tanghali. Parang ang buhay ng tao po kasi, pagputok ng araw, lulubog lang, wala na. Amen? Sino na po ay nasa bandang 12:00? Magkakalaman ng age dito. Amen? Yung iba siguro nasa bandang 2:00 na, 3:00. Yung iba malapit ng palubog ang araw. Ibig sabihin mga 5:00 na. Pero mga kapatid, wala pong nahuhuli sa Panginoon. Sabi po ng Panginoon, maraming nauuna na mahuhuli. At maraming mahuhuli na mauuna. Amen po ba? Kaya nais ng Panginoon sa atin, sa buhay po natin ay magkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Nang sa gayon, magiging anak niya. Amen? At sabi rin po ng Matthew 7:20-21,
hindi lahat ng tumatawag sa aking Ama, Ama, ay makakapaso sa kaharian ng langit, kundi yung sumusunod lamang ng kalooban ng Ama. Amen po ba? Marahil sinasabi natin, ginagawa ko naman to eh. Ginagawa ko to. Ako'y mabuti. Pero ang tanong, ginagawa mo ba ang kalooban ng Ama? Amen? Maraming nagsasabing sila'y may pananampalataya, sila'y nasa Diyos. Ngunit ginagawa mo ba ang kalooban ng Ama? Ginagawa ba natin ang kalooban ng salita ng Diyos? Amen? Magagawa po natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen? Kaya kailangan talaga ang isang individual na Kristiyano, mananampalataya, ay meron kang salita ng Diyos. Amen? Kaya, habang ikaw'y tumatagal sa paglilingkod sa Panginoon, habang ikaw'y tumatagal mula na tinagap mo ang Panginoon, sabi po ng John 15:5, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, whatever you ask, and it will be given. Sapagkat sinabi mo sa verse 5, ay kung wala ang Panginoon, wala kayong magagawa. Sino mo magsasabi dito pag wala ang Panginoon, magagawa niya lahat? Amen? Sino po nakaranas dito ng mga nabibigo ka? Amen? Meron nga dito nag-apply, 10 years bago in-approve ng Lord. Amen? Naalala ko na, nag-apply din ako papuntang Saudi. Sabi, June 2013 ka alis. Pero nakalis ako June 2012. Nakalipat na po akong 2 kumpanya. March 2013 na po ako nakarating dito. Amen? Sa pag-aakala kung dito ko dadalhin, ganito ko dadalhin ng Panginoon, ginawa ko lahat ng effort para makapunta na agad dito. Pero akala ko lang pala yun. Amen? Kung wala ang Panginoon po sa buhay natin, wala ang kanyang salita, wala po tayong magagawa. Kaya napakahalaga po sa buhay natin, binibuild po natin yung personal relationship natin sa Panginoon. Amen? Hindi po pinag-uusapan dito ang iba-iba natin pangalan ng church sa simbahan. Kung talagang anak ka ng Diyos, nananampalataya ka sa Panginoon, gayon din ako, magkaisa tayo. Amen? Sapagkat isa lang ang Diyos natin. Amen? Walang wall. Ang patunayan natin dito sa Panginoon, tayo'y naglilingkod ng buong puso sa Kanya. Nagpapagamit tayo sa Kanya. Amen? Glory to God po. Kaya nais ng Panginoon, habang tayo tumatagal sa Panginoon, tayo nagiging spiritual. Amen? Sabi po ng Romans 8:14, kung talagang anak ka ng Diyos, sinasabi mong anak ka ng Panginoon, namumuhay ka ayon sa leading ng Holy Spirit. Amen? Sa pagkilos ng banal na Espiritu. Amen po ba? At ang nais ng Panginoon sa atin ay magbunga sa buhay natin ang fruit of the Holy Spirit. Makikita po yan sa Galatians 5:19-21. The fruit of the Holy Spirit. At 22-23, nandun ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Amen? Pag-ibig, katuwaan o kagalakan, kapayapaan, peace, pagpapahinuhod, kababaang loob, kagandahang loob, amen? Kabutihan, pagtatapat, kaamuan. Sino po dito yung maamo? Maamo. Amen? Pagpipigil. O yung tinatawag na self-control. Amen? Glory to God po. At pangalawang bagay po na gusto kong ibahagi, tungkol po sa building, ano po yung sa salitang build, as a builders, ay i-build po natin ang relationship natin sa ating magkakapatid. Amen? Sabi nga po, walang taong nabuhay sa isang isla lamang. Ano ba yung palabas na yun? Castaway yun eh. Castaway yun. Pelikula lang po yun. Hindi po nangyayari sa toong buhay. Pelikula pa rin yun. Amen? Ibig sabihin mo po yung katabi mo, kailangan kita. Amen. Amen. Kailangan kita. Kailangan natin ang bawat isa. Amen? Kailangan nyo, kailangan natin, kailangan mo siya, kailangan mo ko, kailangan natin ang bawat isa. Amen? Sabi po ng Hebrews 10:10-5, ano po yung sinasabi ng Panginoon? Sa Hebrews 10:10-5, para ma-build
mabuild ang ano po. Ayan po, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Ano po itong ginagawa natin, mga kapatid? Pagkakatipon. Glory to God sa buhay po ni Kuya Alvin. Muli ko siya nakita. Amen. Galing pang gabi. Ngayon, pang araw na siya. At makakasama ulit natin siya. Amen? Sambuang pang gabi yan. Ngayon ulit bumalik. Amen? Huwag natin pabayaan ang fellowship natin sa bawat isa. Nagaya ng ugali ng iba. Maraming naka-attend. Pagtapos ng pangalawang, wala na. Atin ulit. Pagtapos ng 2 linggo na mawawala. Babalik ulit after ng isang buwan. Pagkatapos ng 3 linggo na mawawala. Ayos yung ratio Yung exponential Ang nasa Panginoon sa atin, dapat consistent. Sabihin mo, consistent. Amen? Alam niyo mo ba yung mga taong ayaw ng consistent? Sino po yung sumasakay ng jeep? Dito, walang jeep, mga kapatid. Sa Pilipinas, anong pakiramdam mga kapatid? Di ba nakakahilo? Ganon din po sa pananampalataya natin, mga kapatid. Pagdalo mo sa Panginoon, pakikinig mo ng salita ng Panginoon, pag-aaral mo sa salita mo, patigil-tigil ka. Amen? Ikaw rin ang masasaktan. Ikaw rin ang hindi mapupulpil. Ikaw rin ang makukulangan. Amen? Kaya nga sabi, let us build our relationship with our brothers. Sabi nga po ng pastor natin, at maging salita ng Panginoon, ang ating pagkakapatid sa Panginoon, ito yung pinakamataas na level ng relasyon natin sa bawat isa. Higit pa to sa dugo at laman. Amen? Sabihin ko na lang po, nandito po ang aking kabia, my sister wife. Hanggang lupa lang po ang aming relasyon bilang mag-asawa. Pero sa kabilang buhay, mananatili kami magkapatid sa harapan ng Panginoon. Amen? Maging yung inyong mga anak, sa may mga anak na po, hindi habang buhay anak niyo sila. Unang-una ay iniregalo ng Panginoon. Amen? Darating yung panahon, hindi na siya makakasama. Pero makakasama niyo siya sa piling ng Diyos. Pero doon, hindi mo na siya anak at hindi kanya natatawaging ama. Amen? Sapagkat ang mananatili ay ang tunay nating relasyon sa bawat isa bilang kapatid sa Panginoon. Amen? Amen. At pangalawang bagay po na dapat nating i-build sa ating kapatid ay ang ating mga pastor. Amen? Ang ating mga leaders. Amen? Kailangan ba natin tagapag-akay? Naniniwala po ba sa tagapag-akay? Amen? Iron sharpens iron. Sabi po ng Proverbs yan. Kung gusto mong maasa ka, sumama ka sa taong makakahasa sa iyo. Di ba? Ang bakal ba nahasa ba sa kahoy? Hindi. Mahahasa rin ang bakal sa kapwa bakal. Amen? Mama. Di ba? Amen? Yung physical mother ng bakal. Amen? Nahahasa ang isang bagay sa kapwa katulad niya o mas mataas sa kanya. Amen? Kailangan ba natin ng mga leaders? Kailangan ba natin ng leaders? Sino po nagsasabi sila ay Kristiyano? Nangangailangan ba tayo ng leaders? Sino po sinasabing Kristiyano ay nangangailangan ng pastor? Amen po ba? Pag hindi mo kailangan ng pastor o leaders, hindi ka Kristiyano, kapatid. Amen? Sino magtuturo sa'yo? Amen? Saan kukuha ng turo? Kay Poncio Pilato. Amen? Manonood ka ng TV. Magbubukas ka ng internet. Puro commercial. Amen? Amen? Kung nais ng Panginoon ay internet, dapat kung papano ni Jesus, ginawa niya ng internet. Pero kung nais ng Panginoon ay gagamit siya ng lingkod. Amen? Nang sa gayon, itong taong gagamitin niya ay siya ipuspos ng banal na spirito, siya tinuruan ng Panginoon. Kapag siya nagturo, matatransfer sa kanya. Amen? Sabi po ng Hebrews 13:17, napakahalaga po ito, mga kapatid. Amen? Sapagkat man ang bagay na gawin mo sa isang lingkod ng Diyos, sabi nga doon, ibigyan mo nga lang siya ng isang basong tubig, mga kapatid. Yan ay ginawa mo na para sa Diyos. Sabi po ng Hebrews 13:17,
Magsitalima kayo sa namiminuno. Ayaw niya na naninimuno. Namiminuno sa inyo at kayo pasako sa kanila sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa. Pastor, napupuyat po ba kayo? Amen? Na parang sila ang nagsusulit para sa atin. Amen? Upang ito'y gawin nilang may kagalakan. Amen? At huwag may hapis sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Amen? Kapag ang isang tao na tinuturuan, nagpapagamit, nagpapaturo, inaalagaan, ayaw magpaalaga, ayaw magpaakay, ayaw magpaturo, ayaw magpasako, mga kapatid, sa'yo rin ang balik niyan. Sa'yo rin ang balik. Sabihin mo sa tabi mo, ikaw rin. Sa'yo rin ang balik niyan. Pero dahil siya ay lingkod ng Diyos, hindi siya papayag. Amen? Lahat ng paraan, aabutin niya kahit mapuyat sila. Amen? At para pag dumating ang panahon, kayo yung naging lingkod na ng Panginoon, gagawin niyo din yung ginawa sa inyo. Amen po ba? Amen. Kaya pag napuyat ang pastor sa inyo, hayaan niyo, mapupuyat din kayo. Kaya ang sekreto ngayon, huwag niyo pupupuyatin ang pastor niyo ngayon. Para pag naging lingkod kayo ng Panginoon, hindi din nila kayo pupupuyatin. Pero mapupuyat pa rin kayo, mga kapatid. Amen. Amen. Pangatlong bagay po na dapat nating i-build sa buhay po natin ay ang ating panawagan sa Diyos. Amen? Lahat po ba dito may panawagan? Sino po gustong malaman na meron siya panawagan sa Panginoon? Salita po ng Diyos ang sasagot po niya. Romans 11:26. Amen? Sabi po ng Romans 11:26, pala. Romans 12:19. For God's gift and calling are irrevocable. Amen. Hindi. Malapit na pala ako kanina. Nabaliktad lang po yung 6 ko kanina. Amen. Gumulong. Romans 11. Ayan. For the gifts and the calling of God are without repentance. Sa iba, unchangeable. Sa iba, irrevocable. Ibig sabihin, mga kapatid, kung talagang tumanggo sa Panginoon, mayroong regalong binigay sa iyo ang Diyos. Amen? Sino po sa atin dito may 10 daliri? 2 tenga. 2 mata. 2 paa. Meron? Huwag na po hintayin natin si Nick Butchik. Basta si Pastor Nick na yun. Hindi ko masabi. Butchisik. O, Butchisik, yun na yun. Basta yung si Pastor na yun, yun ay pinanganak na walang paa, walang kamay. Pero sabi niya sa encouragement niya, 1,000 times siyang bumagsak. Pero more than 1,000 times din siyang nag-try bumangon. At napagtagumpayan niya. Mga kapatid, isang hamon yan sa buhay natin. Tingnan niyo yung walang paa, walang kamay. Nagiging encouragement sa mga taong may paa at may kamay. Pero tayo pa kayo nandito, mga kapatid. Hindi tayo magpagamit sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Kumpleto tayo, mga kapatid. Huwag tayong papayag na tayong kumpleto ay hindi gagalaw para sa Panginoon. Amen? Kaya nga, napakalaga sa buhay po natin upang magampanan natin ang paglilingkod natin ay babalik po pa rin tayo sa salita ng Diyos. Amen? Kailangan ng paglilingkod natin sa Panginoon ay base sa Kanyang salita. Amen? Anumang ministry yan, talagang dapat, ay may gabay ka ng salita ng Diyos. Ginagawa mo itong bagay nito dahil ito ay pinag-uutos ng Panginoon. Amen? Marami tayong ministry. Pero at the end of all ministry, mga kapatid, ay dumating sa punto ng isang individual na Kristiyano na maglilingkod ka para paglingkuran ng iba. Amen? It means, mga kapatid,
you must be involved to evangelism. Sabihin nyo nga po, evangelism. Sino po ang handa magpagamit sa Panginoon? Gusto kong makita yung mga kamay. Amen. Yung kamay na yan, mga kapatid, nakala nyo lang, tinataas niyan. Saksi ang langit yan, mga kapatid. Nakikita kayo ng Panginoon sa oras na to. Tinetest niya kayo. Tinetest niya tayo lahat. Tumas ka, ha? Masubukan niya bukas. Amen? Ano po bang evangelism, mga kapatid? Pag narinig mo yung salita ng Diyos, ibinabahagi mo sa iba. Amen? At habang binabahagi mo yung salita ng Diyos sa iba, nakikita sa buhay mo. Evangelism na po yan, mga kapatid. Amen? Sapagkat hindi papayag ang Panginoon na bawat salita niya ibabalik sa Kanya ng walang kabuluhan. Amen? Bawat salita ng Diyos na marinig natin at sasabihin natin sa mga taong walang pagkakilala sa Diyos, mangyayari ang banal niyang layunin sa Kanyang salita. Amen? Glory to God. Kaya at the end of our ministry, to love God is to love people. Sabi ng Panginoon, ano ba yun? Ang taniman ay, ano ba sa days of Elijah? For the harvest is plenty. Amen. But the laborers are few. Naku mga kapatid, napakaraming aanihin. Hinog na. Malalaglag na. Ang inaantay na lang ay ang mga builders at mga laborers. Sino po dito yung mga builders? Builders. Amen? Lahat po ba tayo handa maging builders? Handa po ba tayo maging part ng mga tulad ni Nehemiah? Amen? Tama ba, Bas? Nehemiah, temple builder? Yeah. Naalala ko po nang ginagawa po itong church na to. That was January. Taglamig pa noon. Sa kalahating dump truck po yung binaba namin buhangin dito. Amen? Kung nakikita nyo po, napakaganda na. Pero biyan dyan, mga kapatid, maraming puyat, maraming gulong na napudpod, maraming reals, maraming sakit na katawan, maraming pagkain kinain, at maraming effort ang ginawa lang para sa bagay na yan. Pero ginawa natin yan para sa Panginoon. Kung hindi nyo man naabutan yun, mga kapatid, pagpatuloy natin si evangelism. Handa na po ang lugar. Amen? Handa na. Padali na lang po sila dito para manampalataya sila sa Panginoon. Sino po nais magpagamit sa Panginoon? Tayo po yung mga great builders of God. Amen? Kaya po tayo tinawag na great builders of God dahil ang buhay ng ibang tao nabibuild sa Panginoon talaga ginagamit po tayo. Amen? Sino pong handa magpagamit? Sa Diyos po ang papuri. Praise the Lord. Amen. For the powerful message to the life of Kuya Tom. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon once again. Dadagdagan ko lang po as a summary. Sabi doon sa ating text. Sa Tagalog po yan. Sa English po sabi dito, unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. Dalawang bagay po yung nais na ituro ng Panginoon sa buhay natin. Unless, pangalawa. Amen? Paki-isa sa English ko yan para hindi ko nabalik yung Biblia. Unless the Lord builds the house. Unless the Lord builds the house. Amen? You will labor in vain. Mapapaliwala ang lahat na ginagawa mo kung hindi mo kasama ang Lord na nagplano niyan. Amen? Maliwanag mga kapatid. Ano man ang ginagawa mo, baliwala kung hindi yan, ang hindi nag-author niyan ay ang Panginoon. Amen? Ito po yung sinasabi ng Panginoon dito. Hanggat hindi siya o wala siyang kinalaman sa ginagawa mo, baliwala. Mababaliwala ang lahat ng ginagawa mo. Amen?
Pangalawa, sabi ng Panginoon, unless or except the Lord keep the city, the watchmen wake but in vain. Ano man ang iniingatan mo sa buhay, kung walang kinalaman ang Lord sa pag-iingat mo na yan, mapapahamak. Mawawala. Alalahanin mo mga kapatid, sabi ng Lord, ano man ang iyong ginagawa, sabi ng Proverbs 3 verses 5 and 6, trust in the Lord with all of your heart and lean not with your own understanding. In all His ways acknowledge Him and He will direct thy path. Amen? Kailangan siya ay may kinalaman sa ginagawa mo. Amen? Otherwise, mga kapatid, baliwala. Ano man yung trabaho mong sinasabi mo napakaganda, kung hindi yan ay ipinagkaloob ng Lord, kung walang kinalaman ang Lord sa trabaho mo, mababaliwala. Hindi sukatan dito mga kapatid ang napakalaki mong sweldo o napakagandang benepisyo kung yan ay sa sarili mo lamang gawa. Amen? At walang kinalaman ang Diyos sa iyong mga ginagawa, baliwala mga kapatid. Mababaliwala. Amen? Marami po makikita yung mga kapatid, mga tao, nag-iipon ng pera, pinadala sa Pilipinas, nagtayo ng bahay, pero yan ay pang sarili nilang gawa. Dumaan si Bagyong Ingoy, nalustay, gumuho, amen? Baliwala, amen? Kita ka ng kita dito, limpak-limpak, pinapadala mo kay Mrs. Walang kinalaman si Lord, amen? Anong ginagawa ni Mrs.? Nami-misuse nila yung pera, amen? Bili dito, bili doon. At the middle of the month, tumatawag siya, padala, gulong-gulo ka. Baliwala mga kapatid ang ibig sabihin. Amen? Lahat ng ginagawa mo na walang kinalaman ng Panginoon, mababaliwala. Amen? Lahat ng iniingatan mo na walang kinalaman ng Panginoon, mababaliwala rin. Maingat na sinasabi ng Panginoon sa 1 Peter 5:7. Cast all your cares upon the Lord, for He cares for you. Amen? Ilagak mo ang lahat ng alalahanin mo sa Diyos, lahat ng iniingatan mo sa Diyos. Amen? Dahil siya ang nag-iingat sa iyo. Amen? Dalawang bagay yung mga kapatid. Lahat ng ginagawa mo, mababaliwala kung walang kinalaman ng Diyos. Lahat ng iniingatan mo kung walang kinalaman ng Diyos, mababaliwala. Tingnan mo kapatid. Sige, ingatan mo yung buhay mo. Gaano man yung pag-iingat mo yan na hindi mo isinuko sa Diyos ang buhay mo. Amen? Sabihin na natin, kailangan matulog ka na maaga. Okay. Tulog na maaga. Tulog na maaga nga, pero hindi niya in-offer yung buhay niya kay Lord. Hindi nag-pray. Hindi sumusunod kay Lord. Amen? Humiga nga siya. Pag-iising niya, siguro mga 10 hours ang sinasabi niya, pahinga niya o natulog siya. Pero pumupunta sa doktor, humihingi ng sick leave. Bakit? Sinisipon, inuubo. Sabihin, sick leave ang kanyang hinihingi. May sakit. Amen? Pero kahit 2 oras lamang yan, ang ginawa mo ay para sa Panginoon, mga kapatid, hindi mababaliwala. Iduduyang ka pa nga ng Panginoon na siya ang mag-iingat sa iyo. Amen? Lahat ng iniingatan mo, mga kapatid, pera, iniingatan mo. Amen? Nag-impok ka. Nag-impok ka na nag-impok. Pero pag walang kinalaman ng Diyos sa mga iniingatan mong pera na yan, mababaliwala. It will dwindle away, sabi ng Panginoon. Amen? Mababaliwala. Walang kabuluhan. Amen? Sabi ng salita ng Diyos sa Matthew 16, verse 25, ipapakita ng Panginoon sa atin kung ano yung katayuan natin sa buhay. For whosoever will save his life will lose it. Amen? Will lose it. But whoever will lose his life for my sake, says the Lord, shall find it. Amen? Iniingatan mo ang sarili mo. Amen?
Ayaw mo dumalo ng gawain dahil, siyempre, sa gawain talaga nandoon po yung sacrifice. Amen? Marahil naglalaba ka, iwanan mo kasi may gawain. Marahil ay may gusto kang panoorin, iwanan mo yan dahil may gawain. Ang daming sakripisyo, mga kapatid. Amen? Marahil ay kailangan mo magpahinga ng maaga dahil may trabaho ka bukas. Iniingatan mo yung sarili mo lagi. Walang kabuluhan ang buhay. Pero pag ikaw ay nagsasakripisyo para sa gawain ng Panginoon upang ito ay isang pagsunod sa Diyos, then you will find life. Because the giver of life, when you put your life to Jesus, is Jesus Himself, is the giver of your life. Amen? In John 14, verse 6 says, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through Him. Amen? In John 10:10, the enemy comes to steal, kill, and destroy. But I have come, says the Lord, to give life and the abundance of the life. Amen? Mga kapatid, siya ang nagbigay ng buhay at saka yung abundance ng buhay na yan, mga kapatid, siya ang magbibigay sa atin. When you offer your life unto Jesus, then you will have a true life. That is why when you start your life to be a born again, meaning to say you receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior, God has given you the Spirit of Jesus. Amen? Then, you started a brand new life, the real life on earth. Amen? That will proceed to heaven. Amen? That will be the gate pass to heaven. Amen? So maliwanag mga kapatid sa buhay natin, ano man ang ginagawa mo, ano man ang iniingatan mo na walang kinalaman ng Panginoon, mababaliwala. Amen? So nais ang Panginoon sa buhay natin dahil alam ng Panginoon, niniwala ba kayo na ang buhay natin ay alam ng Diyos yung plano niya sa buhay natin? Amen? Sabi ng Jeremiah chapter 1 verse 5, Isaiah 49 verse 1, nandito pa lang tayo sa sinapupunan ng ating nanay, alam na ng Lord ang plano niya sa buhay natin. Amen? Alam na niya ang plano niya sa buhay natin, mga kapatid. All we need to do is to obey the Lord. When you obey the Lord, the plan of God to your life, He will slowly open to you. Amen? Bubuksan niya unti-unti ang plano niya sa buhay mo. Amen? Kaya nga mayroon tayong Jeremiah 29 verse 11, For I know the plans I have for you, says the Lord. A plan to prosper you and not to harm you, to give you hope and future. Sabi ng Lord sa first statement, For I know the plans I have for you. I know the plans I have for you, says the Lord. Alam niya ang plano niya para sa atin at ang plano niya ay to prosper us. Para tayo umasenso, para tayo guminhawa, mga kapatid. Yan ang plano ng Panginoon. Kung alam mo, naniniwala ka na yan ang plano ng Panginoon, anong gagawin mo? Sabi ng Lord sa Acts 5:32, mag-obey sa Kanya. Habang ikaw ay nag-uobey sa Kanya, siya ang bahala sa iyo. Inaayos niya ang mga gawa mo. Inaayos niya, iniingatan niya yung mga iniingatan mo sa buhay. Amen? Siya po ang gagawa ng kaparaanan habang ikaw ay sumusunod sa Kanya. Amen? Ito po yung maliwanag sa buhay natin, mga kapatid. Ano man ang ginagawa mo, ano man yung iniingatan mo, kailangan may kinalaman si Lord. Amen? Sa lahat ng yan. Otherwise, mababaliwala. Amen? Tingnan nyo mga kapatid. Isang nanay na mayroong anak, inaalagaan niya buong araw, buong gabi. Bakit nagkakasakit pa kung talagang inaalagaan niya? Bakit kung minsan ay nasa duyan, bakit nahuhulog pa yan? Kung minsan nasa kama, bakit nahuhulog pa yan? Amen? Kung tao hindi perfectong mag-aalaga niyan. Pero pag yan ay in-entrust mo sa Panginoon, iingatan na aalagaan ng Panginoon niya. Amen? Ganon din yung buhay natin, mga kapatid. Huwag po natin ingatan sa ating pansarili, mga kapatid. Hayaan natin si Lord ang mag-ingat sa atin. Ibig sabihin, siya ang magtuturo sa atin kung ano yung gagawin natin para sa buhay natin.
Amen? Paano mo iingatan? Sumunod ka sa Panginoon. Naiingatan ka niya habang ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Amen? Lahat ng ginagawa mo, lahat ng tinatangkilik mo, lahat ng iniingatan mo sa buhay, pag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, gagawin ng Panginoon yung para sa iyo. Amen? Imimit niya yung needs mo, mga kapatid. Amen? Ito po yung maliwanag. Amen? Kaya kailangan natin, para tayo po makasunod sa Panginoon, kaya dahil sinasabi natin na the only way para may pakinabangan yung buhay mo, sumunod ka sa Panginoon. Dahil habang sumusunod ka sa Panginoon, siya yung nagiging bahala sa buhay mo. Amen? Pero paano ka makakasunod sa Panginoon kung walang salita ng Diyos sa buhay mo? Kaya nga, kailangan natin pong dumalo sa gawain, kailangan po natin ng Bible study, kailangan po natin mag-aaral ng salita ng Diyos, kailangan natin i-meditate ang salita ng Diyos, kailangan natin i-memorize upang sa ganoon, ito po ay manatili sa buhay natin. Amen? At hindi po mapayag ang Diyos, lalo-lalo na sa simbang ito, na sa bawat gawain na hindi natin naunawaan ang mga pinag-aaralan natin. Bakit mga kapatid? Dahil dito tayo mag-uumpisa na sumunod sa Panginoon kung maunawaan mo ang pinag-aaralan mo sa salita ng Diyos. Amen? Ito po yung rema na sinasabi ng Panginoon. Amen? Natatanim sa atin. Rema. Amen? The Word of God that we hear and read from the Word of God, na nauunawaan natin sa gabay ng banal na Espiritu, ito po yung rema. Amen? Kaya pag ikaw naglalakad, nagmamanifest yan sa buhay mo dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Sabi ng Hebrews 4:12. Amen? The Word of God is alive and active. Amen? Buhay yan. Kaya habang kayo sumusunod at marami kang itinatanim sa salita ng Diyos sa iyong puso, ito po yung buhay na nais ng Panginoon na habang ikaw ay naglalakad, mayroon kang gabay sapagkat nandoon yung salita ng Diyos sa iyong puso. Amen? Amen? Kaya nga napakahalaga mga kapatid, na ito pong salita ng Diyos ay nauunawaan natin upang sa ganoon makasunod tayo. At habang ikaw ay nakakasunod sa Panginoon, lahat ng ginagawa mo, lahat ng iniingatan mo, si Lord ang bahala sa lahat ng yan. Tayo po tumayo mga kapatid. Amen? Praise the Lord. We have sing a song about the Hosanna. Hosanna means, if you don't understand the Hosanna, you cannot lift up the name of the Lord if you're just singing it without understanding the song. Hosanna means you are giving glory to God. Amen? Our God deserves the highest glory. Amen? That is why Hosanna in the highest, glory to God in the highest. Amen? This is what the Lord wants from us, my dear brothers and sisters. We know what we are doing. We always entrust to God. We always come to God and ask God for His wisdom. In James chapter 1, verse 5, whoever lacks wisdom, go to God and ask Him for wisdom. Lord, hindi ko naunawaan yung buhay ko. Anong gagawin ko, Panginoon? Lord, mayroon akong gagawin. Hindi ko naunawaan, Panginoon. Anong gagawin ko, Panginoon? Pakipaliwanag sa buhay ko. Lord, mayroon akong iniingatan. Tama ba yung pag-iingat ko, Panginoon? Lord, yung pera ko, paano ko ito iingatan? Paano ito gagastusin? Lord, bigyan mo ako ng karunungan. Everything in our life, we consult God. We ask God's wisdom. We ask God's word. Ano ang pamantayan ng Diyos sa aking mga ginagawa, sa aking mga iniisip, sa aking mga tinatangkilik, sa aking mga iniingatan sa buhay? Lord, ano ang sinasabi ninyo, Lord? Bigyan niyo ko ng salita niyo, Panginoon, upang maging pamantayan ko, upang sa ganun, Panginoon, mayroon kang kinalaman, at ito po yung nais mo, at masunod ko, upang sa ganun, Panginoon, sa bawat ginagawa ko, iniisip ko, at tinatangkilik ko, iniingatan ko, hindi mababaliwala, Panginoon. Hosanna means, glory to God. If you really know God in your life, you will glorify His holy name.
because of the Word of God that you know and understand. Hindi mo ipagpapaliban ang panahon na ikaw ay mag-glorify ang Panginoon sa buhay. Patuloy mong bibigyan ng glory ang Panginoon sa buhay mo, sapagkat siya ang author and finisher of your life. Siya ang umpisa, siya ang dulo ng buhay mo. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Every time, Panginoon, na marinig namin ang salita mo, ang banal mong Espiritu, Panginoon, ang siyang nagpapaliwanag sa amin. At ito, Panginoon, O God, ay tinatanggap namin sa aming puso. Natatanim, Panginoon. Ayaw mo, Panginoon, sa bawat gagawin namin, O God, mapuri ka namin, masamba ka namin, Panginoon. Lahat ng naniniwala sa Panginoon na karapat-dapat siyang maluwalhati, magtaas ng kamay at magsabing Hosana! Hosana in the highest. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Let us glorify the Lord. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the Dapat ka, Panginoon, na maluwalhati sa aming mga buhay. Tinuruan mo kami, Panginoon, na sa bawat gagawin namin, Lord, sabi mo, O God, sa 1 Corinthians 10:31, whether we eat or drink or whatever we do, we will do it for your glory, O God. For your glory, O Lord. That is why, Lord, we sing Hosanna, Hosanna in the highest, because everything we do, Lord, we will glorify your name. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. 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 Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Karapat-dapat ka, Panginoon, ang bigyan ng kaluwalhatian sa pinakamataas, Panginoon, na kaluwalhati. Sapagkat, Lord, you deserve everything, O Lord Jesus. At ang lahat na nagsasabing Hosanna, Hosanna in the name of Jesus will say, Hallelujah, Amen. Hallelujah.